Okay, nagbabalik po ang Good Morning Boss. Sa tuwing darating ang panahon ng sakuna o mga kalamidad, nakikita po natin na nangunguna ang isa nating sekretary sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga apektado ng kalamidad. Kilalanin po natin si DSWD Secretary Dinky Soliman sa Real Talk. Ako ang panganay na anak ni Rizalino Juliano at ni Leonila Nerves Juliano. Ang tatay ko ay likas na tubo sa Malate, Manila. Anak siya ng isang lawyer at ng isang social worker. Nanay ko naman ay tubo ng Negros Occidental sa bayan ng Kawayan. Ako ay lola's girl. Yan ang hindi alam ng karamihan. Ang lola ko yung social worker. And siguro, aktibo siya noon sa Red Cross. Ang pangalan niya, Senona Juliano. At madalas na sinasama niya ako tuwing Miyerkules sa Baclaran. Kami ng Baclaran, magsisimba siya. Hindi ko masyado naiintindihan yung novena, pero ang naiintindihan ko, naaalala ko, pagkatapos ng novena, kami ay lalabas at pamipiliin niya ako ng mga laruan o candy na nasa Baclaran at yun ang iuwi namin. Mahilig ako noon ng larong sa labas. Lalo na nung nandun na kami sa Tarlac, ang mga kalaro ko noon, nagbibisikleta kami, naglalaro kami sa bukid, kami ay mahilig mag-volleyball. Lahat yan ay aming ginagawa sa isang neighborhood, isang row of houses kami na magkakaibigan na yung kinakagisna ng mga tao ngayon, hindi ko kinagisnan yon. Walang cellphone, walang telepono, kasi isang community kami, nasa Central Azucarera de Tarlac kami noon. Ang nanay ko ay aktibo sa simbahan, siya ay member ng Catholic Women's League. Madalas ding sumasama kami, lalo na nung teenager na ako, na sa kanilang mga barrio work. Doon din nakuha ko ang pagiging komportable at pagiging interesado sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na ng mga nangangailangan, kasi kinalakhan ko yon. Palaging maraming tao sa bahay. Ito yung bahay namin pag wala ako sa opisina, dito ako. Ito yung aking apo. Nilayon ko na makapag-aral sa University of the Philippines kasi graduate doon ng tatay ko. So, pumasok ako kahit na sinabi ng mga madre, huwag kaming pupunta ng UP kasi magiging komunista kami. Pero pumunta pa rin ako, pumasa ako sa UPCAT, graduate ako na valedictorian. So, noon automatic na ang valedictorian, pinapapasok sa UP, no? So, pumasok ako ng UP. So, pagpasok ko ng UP, talagang ibang-iba ang mundo ng UP para sa isang probinsyanang katulad ko. Magmula nung tapos ako sa pag-aaral, nag-graduate ako ng November, Octoberian ako dahil na-aktivista din ako, and pumunta ako ng Mindanao para magtrabaho bilang isang social work and community organizer. Noong 2000, naging bahagi ako ng kilusan para singilin ang pamahalaan. At dyan sa aming pagkilos na yan, nakilala or nakita ako ni Pangulong Arroyo. In-announce niya na i-appoint niya ako. At siya mismo ang nagsabi na hindi ako maniniwala dahil hindi naman niya ako sinabihan. Ang exact words nga niya is, she will probably fall off her chair because she doesn't know that I'm appointing her. So, that's how I got into government. Bilang isang taga-civil society organization at advocacy, may tendensiya kami nung tingnan na yung mga taga-gobyerno, tamad, walang alam, at nandyan lang para sumweldo. May ganung konsepto ang mga tao. Isa na ako doon. Nung pumasok ako sa DSWD, nung first tour of duty ko, at hanggang sa ngayon, ang pakiramdam ko na it was a very humbling experience. Kasi sa DSWD in particular, but in marami akong nakilala sa gobyerno na naniniwala na ang kanilang pagtulong sa bayan ay isang dedikasyon at commitment din. Noong SONA, sinabi ni Pangulo na 25 hours, 8 days a week ako. Sabi ko, kaya ho nangyayari yon kasi meron
marami akong kasamahan, kung hindi man silang lahat, na 26 hours, 9 days a week. Kailangan napakalalim ng iyong kakayahan na tumawa. Kasi kung siseryosohin mo lahat, siguro isang bakol na yung mukha ko ng simangot. At lahat ng mga kasamahan ko hindi marunong lang ngumiti. Kasi pag sineryoso namin ito ng pag sinabi kong seryoso, yung dadalhin mo yung bigat. Siyempre, yung mga puna, pakikinggan mo. Kung totoo, aksyonan mo. Kung hindi totoo, ipasa Diyos mo. Ito ngayon ay blue. Dahil naniniwala ako, bahagi ng isang malaking hamon sa atin ngayon ay kapayapaan sa pamamagitan ng Bangsamoro Basic Law. So ito yung advocacy ko ngayon. Ang mensahe ko sa ating lahat na ang Pilipino ay mabuti. Marami ho tayong kabutihang ginagawa, marami tayong mabubuting mamamayan. At pag pinagsama po natin ang mabubuting mamamayan, aktibong kumikilos sa kaunlaran, sa mga mabubuting tao, mabubuting kinaukulan sa pamahalaan, wala pong dahilan na hindi tayo tutungo sa kaunlaran, kapayapaan at katarungan na ating inaasam lahat. Ako si Corazon Juliano Soliman. Tawag sa akin ay Dinky, isang manggagawa ng pamahalaan, social worker, tunay na tao, at yan ang aking tunay na kwento.